Yan, good morning guys. Ngayon ay Sabado na bale mag-aalas 7 na po. Naka-track tayo sa Bagyong Juan na papasok kasi maaari daw ito maging super typhoon from typhoon category ngayon. So, pag umabot siya ng 185 kilometers per hour as far as I know, if I'm not, correct me, pero doon siya dinedeklarang super typhoon. Pero malakas po talaga nito kasi ang laki po ng coverage niya or kanyang kayang abutin ng bagyong ito. So sa Tino nga na medyo mas maliit dito pero maraming napinsala sa parteng Kabisayaan lalo na po sa Cebu. So pinapanalangin po natin pray and justice for Cebu kasi marami kasing kalokohang nangyari sa mga uh, flood control, ganun din sa mga environment natin, nakakalbo ang ating kabundukan. So lahat yan illegal logging, lahat yan. At mga human things yun, mga pagkalat ng basura, hindi pag-leach, lahat po yan, accumulated po yan, kaya nagkakaganto tayo. So, global warming in effect. So, search po natin windy.com, 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 at yan po ang gamit nating application or website. Ngayon, marami naman pong iba dyan, pero ito po talaga yung ginagamit ko. As always, lalo na pa nag-check ng ganito mga weather conditions. So, windy.com. Please check the sa comment section, nandyan po yung link ng windy.com. And maging updated, mag-subscribe po kayo, share this video sa inyong mga pamilya at friends or sa mga social media ninyo. So ngayon, ganito siya kalayo. You can zoom it in. Ayan, ganyan po siya, kalaki So ayan po ang ating bansang Pilipinas, makita natin. Kung makita nyo po sa ilalim, dito po, meron pa mga days dyan. At pwede nyo po siyang i-autoplay gamit itong red play button na to. Magpa-play na po yan, tatakbo na po yung track ng bagyo or pwede mo nang mano-mano. So, titignan natin ngayong Saturday kasi naka-US time yata tong aking computer. I'm working for kasi sa sa US client. So, pero ngayon po Saturday na po ito. Ito nga lang ay Friday pa ng gabi ngayon sa US. So, Saturday po ito na medyo uh, baka malito lang kayo dito sa dates ko sa ibaba. Pero pag trinak nyo na po yan, halimbawa, ginalaw nyo na po siya. So, yan, lumalapit na po yung bagyong ito. So again, pag Saturday po dito sa aking computer, Sunday na po yan ng umaga dito sa Pilipinas. Naka-US time frame lang po ito or US time lang po ang aking computer. So itong Saturday na to ay bali bukas na to, Sunday na po sa Pilipinas. Ganyan na po siya kalapit dito sa atin sa Pilipinas. So Saturday ng gabi, ganyan na po siya kalayo. Medyo malapit-lapit na siya dyan sa mga parting Kabikulan at sa Kabisayaan din sa parting Samar. Yan, naapektuhan niya na yan ang mga lugar na to, Katarman, yan, Porongan, Naga, yan na ito, Karamoan, apektado. Ang laki-laki na to guys, So pag gumalaw po tayo dito sa ating website, parting linggo na po ito ng gabi, ganyan na siya kalapit dito sa Pilipinas. So napakalapit na po sa amin sa sa Kalupaan So malapit na siya sa Baler, Aurora, palapit na siya diyan sa norte talaga. But apektado rin po nito yung mga lugar dito sa Quezon, San Andres, uh, parting Kabikulan, yung Karamoan, Karamoran, Karamoan, Kigmoto, Tabaco, yan. San Pascual, San Francisco, yung may nagbabaylet, tsaka blue po na guys, malakas po yan ang hangin diyan. Alright? So, nakikita po natin yan. Pero apektado rin po nito kung makikita nyo, parting Southern Luzon at Kamanilaan kasi napakalawak po ng dimension nitong bagyong si Juan. So, wag po nating maliitin yan. Naranasan na po ng mga taga Bisaya at lagi naman naranasan natin pag may dumadaang bagyo. Pero ito nga, ang nangyari kasi medyo minsan na underestimate natin yung kanyang yung kanyang lakas at kung ano man ang maidudulot nitong destruction at casualties afterwards. So mas magandang mas
ready tayo mag-charge ng ating cellphone, mga battery, radyo, flashlight, may tubig, anumang mangyari na sa isang bag yan, madadala natin sila, pito, mga ganyan guys. Kasi hindi natin maiwasan yung mga sakon ng ganito, emergensiya, pag dumaan yan ng gabi at kayo lahat ay tulog, wala kayong anumang naisinop ng mga gamit, doon tayo mas nahirapan. So, mas maganda yung mga dadaanan talaga ng bagyong to. Um, Nandun kayo sa safe na lugar. Kung ang bahay nyo naman ay sa mataas na lugar, mas safe kayo, mga sasakyan nyo, dalhin nyo na sa mga parking spaces, kahit sa rent or park na malayo sa dadaanan ng bagyo, or mas mataas na lugar. Matuto na po tayo kasi sayang naman po yung mga properties, mga ating alagang hayop, pwede na rin po nating ilikas, yung mga bubong natin, talian natin, daganan, para mas safe po tayo. So maraming dadaanan um, from Kabikulan. So hindi naman siya sa sentro doon, pero kasi yung buntot nito, katawan nitong bagyo ay napakalawak, mas malakas pa nga minsan yung hindi na sa sentro, mas malakas pa rin sa duluhan or nasa katawan lang ng bagyo. So parting Bicol, parting Quezon, Southern Tagalog, Southern Luzon, hanggang dyan sa norte, talagang dadaanan po yan, Tarlac, Lawag, Ilocos, yan. Kung titingnan nyo po, talagang tatamaan ng bagyo. So again, madali lang po ito, windy.com. Alright? Search nyo lang po, makikita nyo kung gaano kalakas yung bagyong yan at ano-anong lugar ang dadaanan. Okay? So, babalik tayo dito. Pwede nyo i-autoplay to dito. At yan, tatakbo na po yung bagyo dyan sa inyong screen or sa app ng Windy. No? Yan, panoorin natin. Yan. Talagang tinutumbok niya ang norte, tapos madadaanan ng kanyang katawan or buntod itong parte ng Quezon, tsaka parte din ng Kabikulan. Mag-uulan rin talaga ng malakas sa Kamaynilaan, Metro Manila, Southern Luzon hanggang panorte hanggang makalabas siya ng uh, Pilipinas. Okay. So dito sa windy.com, maraming option dito sa right side. Pwede mo ito kasi wind ang tinitingnan natin dito forecast, ito naka-wind siya. Pag ginasa mong satellite and radar, click mo lang tong satellite, makita mo naman yan, kitang-kita mo yung bagyo. Grabe, kaulapan talaga, no? So pwede mo na siyang i-play. Yan, kitang-kita guys. Mas matindi yung nakikita natin, Kasi kitang-kita mo yung ulap. Ganyan po yung kaulapan niya sa araw na ito, So dito po sa radar, 24 hours lang nakita natin. 24 hours, 6 hours, tsaka 1 hour. Tapos doon naman sa wind, kahit isang linggo nakikita siya. So from ngayon po, November 8 hanggang kahit nga sa 21, so that's almost 13 days nakikita pa rin yan. So after ng bagyong yan, kahit sa Tuesday, lumagpas na yan, pwede natin galawin to. Makikita mo pa rin kung may mga papasok na bagyo or malakas na hangin yan. Alright, kahit hindi kayo naka-premium guys, kahit hindi kayo nagbabayad, makikita nyo naman yan. At least 1 week nakikita natin yung weather forecast. Yun lang. Kung may mga katanungan, comment lang po kayo sa baba at tulungan natin yung isa't isa para mas for awareness lang po. Maraming salamat.